Hi mga Lods! Salamat sa mga laging sumusuporta sa channel natin. Naisip ko na magpa-raffle sa inyo para naman ganahan kayo lalo. Ang kailangan nyo lang gawin ay mag-subscribe, like, comment, at share sa mga video na lalabas simula September 1. Pagdating ng September 30 ay pipili ako ng random video na nilabas ko sa buong September at doon ako kukuha ng 6 na mananalo. Makakakuha ng 200 Gcash ang 5 mapipili at ang isang maswerte naman ay makakauha ng 500 Gcash. Pause nyo na lang yung video kung gusto nyong makita ang rules ng raffle. Salamat ulit at balik na tayo sa ating video. Makalipas lamang ang ilang minuto ng paglalakad ay bigla na lang itong napasandal sa isang bato at nagsuka ng dugo. Dahil daw siguro ito sa kanyang nilabas na energy kahit na puno ng injury ang kanyang katawan. Kaso lamang, kailangan na niyang umalis sa lugar na yun bago pa may makakita sa kanya kaya sinubukan na ulit nitong maglakad. Pero, hindi na talaga ito kinaya ng kanyang katawan dahil makikita natin na unti-unti na itong nahulog sa lapag. Pagkatapos noon ay nahulog na rin ang malalaking bato kung saan sila naglaban ng Poison Master. Narinig ito ng mga matanda sa malayo kaya inisip nila na mukhang tapos na ang laban. Narinig din ito ng mga tao ng Nissan Village kaya sinabi ng kanilang leader na tignan agad nila kung sino ang nanalo sa dalawa. Sa tagong lugar naman, meron palang nanunood doon at mukhang ang lalaking ito ay ang master ng Nissan Village. Sa ibang bahagi naman ng lugar na iyon ay makikita natin ang kanilang bilanggo na sinasakal ang isang matanda. Hindi pa ito doon natapos dahil pinakita rin dito na sinakal na rin niya ang isa pang matanda na kasama noon. Nung nasigurado na ng siraulo na wala ng buhay ang kanyang mga bantay ay tinanggal na nito ang kanyang takip sa mukha. Pagkatapos noon ay huminga na ito ng malalim habang nag-uunat at sinabi na sobrang sarap daw sa pakiramdam ang kumilos ng maayos. Tumingin ito sa taas at sinabi na buti na lang ay naputol ang kanyang kadena sa mga gumuguhong bato dahil kung hindi ay nalibing na sana sila doon ng buhay. Nung nakapagpahinga na ito ng konti ay sinubukan agad nitong akyatin ang bangin na kanyang nilaglagan. Pagdating sa taas ay hindi siya makapaniwalang pagod na pagod siya dahil lamang doon at inisip na mukhang hindi pa ulit sanay kumilos ang kanyang katawan pagkatapos makulong ng sobrang tagal. Hindi na siya pwedeng magtagal doon dahil baka makita pa siya ng ibang matanda kaya sinubukan agad nitong tumakas. Napahinto naman ito saglit sa kanyang paglalakad nung nakita nito ang nangyari sa paligid at sinabi na yun pala ang naging resulta nung laban ng dalawa. Hindi niya inaasahang may makakalaban ng ganon sa matandang demonyong nagkulong sa kanya pero kahit na ganon ay sayang pa rin daw ang tabachoy na kalaban nito. Sasabihin pa lamang sana niya na maganda sana ang hinaharap ng nakalaban ni Chon pero natigil ito dahil meron siyang narinig na dumadating. Nagtago agad ito sa likod ng isang malaking bato at pinakinggang kung ano ang ginagawa nila doon. Sinabi ng mga ito na nakita na nila ang bangkay ng matanda pero wala daw doon ang katawan ng binata. Meron daw mga bakas ng dugo sa lapag at mukhang hindi pa nakakalayo ang tabachoy kaya inutos ng isa na hanapin agad nila ito. Hindi makapagsalita ang bilanggo pero makikita sa kanyang mukha na hindi ito makapaniwala nung narinig niya na ang matandang demonyo ang natalo sa labang iyon. Lumipat naman bigla ang ating istorya sa alaala ng ating bida habang sinasabi sa kanya ng kanyang master na hindi siya nabigo sa kanyang supremacy o pagiging pinakamalakas. Kung gusto daw kasi niya itong makamit ay madali lang niya itong magagawa pero mas pinili niyang questionin ang kanyang sarili at magkaroon ng mga pagsisisi sa kanyang mga ginawa. Sinabi din ito kay Gang na ang sa kanyang paningin ay hindi rin para sa kanyang estudyante ang supremacy. Pwede daw niyang gawin ang gusto niyang gawin paglabas doon pero hindi daw siya sigurado na hahayaan lang siya ng mundo. Hindi naman na nakipagtalo sa kanya ang ating bida at nakangiti na lang sinabi na gagawin niya iyon pagkatapos niyang hanapin at patayin ang 4 ng tumaksil sa kanyang master. Seryoso namang sinabi ni Doko na pag nalaman nila ang tungkol sa kanyang disipulo ay hahanapin na siya ng mga ito bago pa niya sila mahanap. Kaya, hindi na daw nito kailangan masyadong pagtuunan ng pansin ang paghahanap sa mga iyon.
Meron pa sana itong sasabihin pero bigla na lang itong hindi naintindihan ng ating bida. Patuloy lang ito sa pagsasalita pero wala talagang naririnig si Gang kaya inisip nito kung ano ang nangyayari. Pagkatapos noon ay bigla na lang itong nagising at tinanong sa tao sa kanyang harapan kung ito ba ang kanyang master. Nung nakita nito na bigla na lang nagising ang ating bida ay sinabi nito sa kanya na kailangan muna niyang kumalma. Masyado daw marami ang nawalang dugo sa kanyang katawan kaya hindi pa daw siya pwedeng tumayo. Dahil doon ay nawalan ulit ng malay si Gang at naisip na naman ito ang mga alaala ng kanyang master. Naalala niya nung bigla na lang itong nahulog sa kanyang hinihigaan dahil sa sama ng kanyang pakiramdam. Buti na lang ay sakto ang pagbalik niya doon dahil inabutan pa niya itong may malay. Mabilis itong pumunta sa kanyang tabi para itanong kung ano ang nangyari at pinaalala ang sinabi nito sa kanya na huwag umalis na kama habang wala siya. Kumuha lang naman siya ng mga halamang gamot sa bundok kaya pakukuluan na daw niya ito ngayon para mainom na ng kanyang master. Nung sinabi ni Doko na hindi na niya gustong uminom ay pinagalitan siya ni Gang at sinabing wala siyang magagawa kundi ang sumunod sa kanya. Nagulat naman ito nung sinabi sa kanya ng matanda na masyado daw maraming tao ang namatay nang dahil sa kanya. Dinagdag pa nito na hindi daw niya gustong gayahin ng kanyang estudyante ang kanyang mga ginawa dati. Naguluhan naman ang ating bida sa pag-ago bago niya ng desisyong dahil sinabi lang daw nito kanina bago siya umalis na kailangan talaga niyang gantihan ang mga tumaksil sa kanya. Alam naman ito ng matanda kaya sinabi nito kay Gang na pakinggang niyang mabuti ang kanyang huling hiling. Hindi daw siya pwedeng pumatay na lang ng basta-basta nang dahil lamang sa paghihiganti ng kanyang master. Dahil alam ni Gang na inaatake na naman ito ng pagiging ulyanin ay ngumiti na lang ito at sinabi na hindi na niya hahanapin ang apat ng siraulo. Kaya, magpahinga na lang daw siya doon at inumin ang hinahanda nitong gamot para gumaling na siya agad. Makalipas lamang ang ilang sandali ay ininom na rin ito ni Doko kaya hinayaan muna siya ng ating bida. Pagkatapos noon ay sinabi nito sa kanyang master na pag maganda na ang panahon sa labas at natunaw na ang lahat ng yelo ay gusto na niyang lumabas doon. Magtatayo daw sila ng isang napakalaking dumpling restaurant at patatakbuhin nila ito ng magkasama. Kahit na alam nito na hindi na magtatagal ang kanyang buhay ay sinabi pa rin ito sa ating bida na gusto niya rin itong gawin. Makalipas pa ang ilang araw o linggo ay makikita natin na damilat na rin sa wakas ang ating bida. Pagkatayo nito sa kanyang kama ay nakaramdam agad ito ng sakit dahil hindi pa rin masyadong magaling ang kanyang katawan. Inalis nito ang kumot na nakapatong sa kanya para subukang kumilos. Bago gumalaw ay tumingin muna ito sa kanyang paligid at tinanong kung naasan kaya siya at bakit siya nandoon. Bababa na sana ito ng kanyang kama pero bago pa lang ito kumilos ay nakaramdam agad si Gang ng sobrang sakit sa buo niyang katawan. Kaya, inisip nito na mukhang kakailanganin pa muna niyang magpahinga kung nasaan man siya. Sa isang mataas na lugar naman ay makikita natin na merong lalaking nakatingin kung saan nagpapahinga ang ating bida. Ang nagdala pala sa kanya sa lugar na iyon ay walang iba kundi ang kanyang hinahanap na target. Pagkalipas pa ng ilang araw ay pinakita na dito na nasa loob pala ang lugar na iyon ng Nissan Village. Sa loob naman ng opisina ng master ay maririnig na nagsasalita ang kanyang tauhan at sinasabi nito na 5 araw na daw silang naghahanap sa nangyaring laban. Kahit ano daw ang gawin nila ay hindi pa rin makita ng mga ito ang katawan ng ating bida. Pero, pwede pa naman daw siyang magpadala doon ng dagdag na tauhan para mapabilis ang paghahanap sa kanya. Nagulat naman ito nung bigla na lang siyang sinigawan ng kanyang boss at sinabi na tigilan na nila iyon. Malapit nang dumating sa kanilang lugar ang malakas na bagyo kaya kailangan pa daw nilang ayusin ang mga tulay, bahay, at ang mga mas ampo-anting bagay kesa doon. Sinabi nito sa kanya na hindi nila dapat sayangin ang kanilang lakas sa walang kwentang misyon na iyon na pwede naman nilang ilagay sa kailangan ng kanilang village. Kaya, ang gusto daw nito ay bumalik na ang lahat sa normal at ayusin na kung ano ang dapat ayusin sa kanilang lugar. Wala naman ang nagawa doon ang kanyang tauhan kaya yumuko na lang ito sa harap ng kanyang boss at sinabi na naiintindihan niya ito.
Pagkatapos ng kanilang pag-uusap ay umalis na ito sa opisina ng kanyang master. Habang naglalakad pababa, nakasalubong nito ang dalawa sa kanyang mga kasama. Dahil siya ang leader ng kanilang team ay nagbigay ng galang ang mga ito sa kanya habang sinasabi na nilawakan na nila ang paghahanap pero wala pa rin silang nakita. Lumipat sila sa isang silong para makapag-usap ng maayos at doon na tinanong ng leader kung ano ang sabi ng matatanda na nakaligtas sa Hidden Forest Squad. Sinabi ng isa na sinunod nila ang kanyang utos na ibalik sa kanila ang katawan ng kanilang leader at pagmasdanan kung ano ang gagawin nila. Nung una daw ay hindi nila alam kung ano ang gagawin sa bangkay ng Poison Master pero bandang huli ay sinunog na lang nila ito kasama ng ibang mga bangkay sa kanilang squad. Pagkatapos noon ay meron silang nakitang bangkay ng dalawang matanda sa ibang parte ng gubat at doon na sila naging aligaga. Pagkatapos noon ay parang meron silang hinahanap na konektado sa dalawang iyon na ginawa nila ng ilang araw. Pero, pagkalipas ng 3 araw ay umalis na rin sila doon nang hindi sinasabi kung sino ang kanilang hinahanap. Hindi rin alam ng kanilang leader kung sino ang hinahanap ng mga iyon kaya pinabayaan na lang niya ang kanilang sinabi. Inisip na lang nito na kahit matanda na ang Poison Master ay hindi niya inaasahang matatalo ng ating bida ang pinakamalakas na martial artist sa lumang martial arts world. Pero, ayon sa kanilang mga nakita sa lugar ng kanilang pinag-awayan ay mukhang malubharing nasaktan ang Tabachoy. Hindi daw ito sesuko ng basta-basta kaya kailangan pa rin nila itong hanapin para mapigilan ang kanyang plano sa kanilang master bago pa mahuli ang lahat. Meron itong naisip gawin kaso lamang ay bigla nitong naalala ang sinabi sa kanya kanina ng boss na pabayaan na lang ang kanilang misyon. Pero, tiniis na lang niya ito at sinabi sa dalawang nandoon na tawagin nila ang lahat ng kanilang mga miyembro. Meron daw siyang importanteng misyon para sa kanilang lahat na hindi pwedeng ipagpaliban. Pagkalipas ng ilang araw ay bumalik na ang ating storya sa ating bida. Makikita dito na meron siyang kasama habang kumakain siya sa kanyang tinutuluyan. Napalingon agad ang dalawa kay Gang nung bigla na lang itong nagsalita. Ngumiti ito sa dalawa at magalang na tinanong kung kailan ba niya makikilala ang taong nagligtas sa kanya. Dahil sa kanilang edad ay hindi nila masyadong narinig ang sinabi ng ating bida. Kaya, ang akala ng babae ay gusto pa nito ng pagkain dahil nagugutom pa rin ito. Para marinig sila nito ng mabuti ay lumapit ito at sinabi ng malakas sa kanilang mga tenga na gusto niya munang magpasalamat sa taong nagligtas sa kanya bago siya umalis. Nung naintindihan na ito ng dalawa ay sinabi nila sa ating bida na hindi nila alam kung kailan ito saktong pupunta pero hindi niya kailangang mag-alala dahil babalik din daw ito doon. Makalipas pa ang ilang araw ay lumipat na ulit ang ating storya sa tauhan ng master ng Nissan Village. Dahil kababalik lang niya doon ay tinanong nito sa ibang tauhan kung umalis na ba ang kanilang boss sa kanyang opisina. Sinabi ng mga ito sa lalaki na hindi at dinagdag pa nila na ang sabi daw sa kanila ng kanilang master ay hindi muna siya aalis doon dahil marami pa siyang kailangang gawin. Sa loob ng kanyang kwarto ay makikita doon na nasa harap lang siya ng kanyang lamesa na para bang may ginagawa. Pero, ang hindi alam ng mga nakakakita sa kanya ay isa lamang pala itong ilusyon. Nung inisip niya na wala nang manggugulo sa kanya ay umalis na ito doon gamit ang kanyang secret cave. Doon lang pala sa likod ng kanyang opisina ang lugar kung saan nagpapahinga ang ating bida. Sa loob ng kanyang tinutuluyan, makikita natin na puro meditate lamang ang kanyang ginagawa para mapabilis lalo ang kanyang paggaling. Nung narinig nito ang matatanda sa labas na merong kausap ay tinihil agad niya ang kanyang ginagawa. Pagkatapos noon ay pumasok na rin sa kanyang kwarto ang tinutukoy nilang nagligtas kay Gang. Hindi ito nagsalita agad dahil lumapit muna ito sa ating bida para tignan ang kanyang kalagayan. Sinabi nito na sobrang bilis ng kanyang recovery kaya konting pahinga na lang ay wala na daw silang matutulong para sa kanya. Meron namang naramdamang kakaiba si Gang kaya inalis agad nito ang kamay ng lalaki sa kanya. Pamilyar kay Gang ang aura nito kaya tinanong niya kung siya ba ang Gold Crimson King. Hindi naman na ito nagpalusot pa sa ating bida at sinabi na lang na siya nga iyon.
Dahil hindi sumagot sa kanya ang binata ay tinignan niya ito ng masama at tinanong kung itutuloy pa rin ba niya ang paghihiganti niya para sa kanyang master. Habang naghahanda ng pagkain ang dalawang matanda para sa kanilang master ay bigla na lang silang may naramdamang kakaiba. Kaya, tumakbo agad ang lalaki papunta sa pintuan para tignan kung ano ang problema. Hindi naman ito alam kung ano ang nangyayari dahil pagtingin niya sa loob ay wala na doon ang dalawa. Ang nakita na lang nila sa loob ng bahay ay ang wasak na lapag at butas na bubong. Inisip ng magkalaban na ayaw nilang madamay ang mga nandoon kaya pumunta agad sila sa gitna ng gubat na malayo sa mga tao. Pagdating nila sa lugar na yun ay tinanong agad ng Gold Crimson King kung sigurado ba doon ang ating bida. Alam daw nito na medyo maayos na ang kanyang pakiramdam pero hindi daw niya kailangang pilitin ang kanyang katawan. Sinabi din nito na kung gusto talagang gumanti sa kanya ng binata dahil sa nangyari sa Patchan clan ay hindi siya nito pipigilan. Pero, tinanong nito kung hindi ba siya nito kilala at kung hindi ba sinabi sa kanya ni Doko ang tungkol sa kanya. Bigla namang naalala ni Gang ang isang araw na merong pinaramdam sa kanyang aura ang Absolute One. Nung tinanong siya nito kung ano ang pakiramdam noon ay sinabi ng ating bida na para daw itong bulkan na nahihintay lamang sumabog kahit anong oras. Sobrang kalma daw nito pero ramdam niya ang napakalakas na kapangyarihan sa loob ng aura na iyon. Sinabi naman sa kanya ni Doko na iyon ang enerhiya ng Gold Crimson King na si Giyong. Siya daw ang pinakamalakas sa apat niyang disipulo na natuto ng Patchan secret skills. Kung hindi siya tinaksil ng mga ito ay siya daw dapat ang susunod na leader ng kanilang clan kaya nasaktan talaga siya nung sumali ito sa tatlo para pagkaisahan siya. Bumalik naman na sa kasalukuyan ang ating storya at bigla na lang tinanong ni Gang kung nasaan ang tatlo niyang kasama. Hindi naman makapaniwala ang ating bida nung sinabi sa kanya ni Giyong na patay na ang mga ito at siya mismo ang gumawa noon. Hindi alam ni Gang kung ano ang iisipin kaya sinabi na lang nito na hindi siya naniniwala at nagsisinungaling lang daw ito para pagtakpan ang kanyang mga kasamahan. Kalamado namang sinabi sa kanya ng lalaki na nagsasabi siya ng totoo pero nakaigang na daw ito kung maniniwala siya doon o hindi. Hindi naman naniwala agad doon ang ating bida pero tinanong pa rin ito kung bakit niya tinaksil ang kanilang master at kung bakit siya nakipaglaban sa kanyang mga kasama. Bago pa siya makasagot ay galit pa nitong tinanong kung ginawa ba niya iyon dahil gusto niyang mamuhay ng simple sa isang liblib na lugar matapos niyang makuha ang lakas ng Absolute One. Pinaliwanag naman ni Giyong na ang tatlong lalaki na lumaban sa kanya para maging sunod na master ng Patchan clan ay mga monsters. Habang inaalis nito ang kanyang hood ay dinagdag niya na alam ng lahat na kahit sino sa kanila ay pwedeng sumunod sa lakas ng Absolute One. Kaya, kahit napatay niya ang tatlo ay nag-iwan pa rin ito ng marka sa kanyang pagkatao. Pagkatapos noon ay narinig naman na siguro niya ang nangyari sa Patchan clan na unti-unti nang nawala dahil hindi na nito kinaya ang galit ng lahat ng martial artist na gumanti sa kanila. Meron pa ring galit sa itsura ng ating bida pero hindi pa rin ito nagsalita dahil hindi pa niya alam ang kanyang sasabihin. Dahil doon ay nagsalita na ulit si Giyong at sinabi na sa umpisa ay hindi naman talaga iyon ang gusto niyang mangyari sa kanyang buhay. Bago pa nito matuloy ang kanyang sasabihin ay binalik na nito ang kanyang hood at sinabi na kailangan na niya itong itigil dahil hindi niya gustong magmukhang nagpapalusot o nagrereklamo. Kaya, pwede na daw silang mag-umpisa kung nandoon talaga siya para ipaghiganti ang kamatayan ng kanilang master na si Doko. Bago magsimula ay sinabi muna sa kanya ni Gang na kilala pala siya ni Giyong kaya pinatay na daw sana siya nito nung wala pa siyang malay. Nagkakamali daw siya kung iniisip nito na bigla na lang siyang magkakaroon ng utang na loob dahil sa kanyang ginawa. Sinabi naman sa kanya ng lalaki na huwag siya masyadong kampante dahil ginawa lang daw niya yun dahil nasanay na siya sa ganang buhay. Pero, masyado daw siyang mayabang makipag-usap sa kanya kaya mukhang hindi daw ata talaga nasabi ni Doko ang tungkol sa kanya. Siya daw ang napili ng kanyang master para maging susunod na Absolute One kaya kayang-kaya niyang disiplinahin ang isang mayabang na disipulong kagaya niya. At sa maniwala daw siya o sa hindi ay masaya na siya sa kanyang buhay ngayon.
Pakiramdam nito ay ampo-anting tao talaga siya kapag pinupuri siya ng kanyang mga kasama dahil sa mga maganda niyang ginagawa kahit na ganun ang kanyang itsura. Kaya, gagawin daw niya ang lahat para patayin ang kahit na sinong gustong pumihil sa payapa niyang buhay na iyon. Pagkatapos noon ay sinabi nito na masyado nang mahaba ang kanilang introduction kaya kailangan na nila itong simulan. Tatapusin daw niya ang ating bida ng mabilis para matapos na ito at makabalik na siya sa kanyang buhay. Dahil sa lakas ng aura na kanyang nilabas ay naramdaman agad ito ng mga tao sa Nissan Village. Pagkatapos noon ay hindi na nagsalita si Giyong dahil bigla-bigla na lang nitong inatake ang ating bida. Pero, nasalag naman itong mabuti ni Gang kaya hindi siya nagkaroon ng malalang injury. Dahil sa atake nito ay damyugo ang kanyang bunganga at ilong kaya pinunasan agad ito ng ating bida. Bago pa ito makabawi ay inatake ulit siya ng paulit-ulit ni Giyong pero makikita naman natin na madali lang niya itong nasesalag at naiiwasan. Nung nakita nito na gumamit ng kakaibang skill ang kanyang kalaban ay bigla na lang itong nagulat. Pero, hindi naman niya ito hinayaang tumama lang sa kanya kaya ginamit na rin ito ang kanyang skill. Nung magtagpo ang dalawang skill sa gitna ay makikita natin na gumawa ito ng napakalakas na pagsabog. Unti-unting nawala ang makapal na usok at ang unang pinakita dito ay ang nanginginig at nanghihinang Giyong. Hindi naman makapaniwala si Gang Nuna nakita na rin ito na bigla na lang bumagsak sa lapag ang kanyang kalaban ng dahil lamang sa nangyaring iyon. Kaya, nagtataka nitong inisip kung ito ba talaga ang pinakamalakas na disipulo ng kanyang master na tumaksil sa Pachan clan.